Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel Pro Japan, Kabayan Libra. This reading is for you first half ng June 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome, anak! Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ines. Sa mga nag-like, comment, sa mga nag-hype ng aking video, sa mga hindi nag-skip ng ads, sa mga nagpa-personal reading, sa inyong lahat. God bless you all. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, is pwede kayo may direct na sa aking Facebook account, Messenger. Ilalagay ko sa screen para hindi rin kayo ma-scam, no, yung original kasi may nanggagaya. General reading tayo, energy reading tayo, Libra. Your first half ng June 2026, Libra. Thank you. Okay, diamond. Wow! Parang ikaw yung apple of the eye ng nasa paligid mo. Ibig sabihin marami rin na parang nagsha-shine ka or ikaw yung pag-uusapan, may mga taong pag-uusapan ka, ganyan. Ikaw yung magiging topic. And sa iba sa inyo is you were receiving or giving a precious gift. Vice versa, baliktaran ha. Meron kang casket, someone's going out of your life or the end of the situation. Pwedeng sa relasyon, pwedeng trabaho, pwedeng may mga end of a cycle, ganyan. May mga transformation happen. Yun, may mga, syempre pag may end, may beginning, di ba? Sa iba sa inyo. Sana nawalang buhay, syempre. Or aalis ka sa isang sitwasyon sa buhay mo kasi meron ka ring bread. Mahilig ba kayo sa tinapay? Or maybe you're a baker, mahilig ka magluto or mag-bake. Yeah, may mga period of prosperity and abundance. Sa iba sa inyo, after the hardship, difficulties happen to your life, ito na yung bagong simula na parang paggaang ng sitwasyon, ano? Yan, mas mararamdaman mo ngayon yung paggaang ng sitwasyon mo this time, yung energy mo, mas magiging magaang in some aspect of your life. May mga magbubukas na oportunidad o magbubukas na pintuan para sa ibig sabihin, kung may magsasara, may magbubukas talaga, ano? Yan, you are going towards sa prosperity and abundance. Congratulations. Sa iba naman sa inyo is paghuhulma ito, no, ng sitwasyon. Ibig sabihin, this is the time to try, you need to try to invest more to yourself, think to the future, o kaya naman, hando na kayo sa point na starting June talaga is patungo na kayo sa abundance ng buhay, ganyan. Sa prosperity o kasaganaan. Kasi may mga pagtatapos na magaganap, di ba? Kung sa aspeto ng buhay, may congrats. Mayroon ba kayong bakasyon? Kasi sabi dito, may mga hamok pa kayo, duyan. Sa iba kasi dito is kailangan nyo daw ng taking vacation physically or mentally. Or may mga holiday, resting time, mga ganyan sa iba. O may mga pag-uusapan kayo, no? O di ba may pagbabago nga. Caterpillar, things will not always be this way. A change is coming. Sabi ko sa'yo, may changes na mangyayari eh. Magkakaroon na pagbabago. Andito na yung sitwasyon na magiging paru-paro ka na dito paglaya ito, no? Paglaya sa isang sitwasyon sa buhay mo. Kumbaga, nandun din yung point na parang meron kang hinihinog o babalatan na isang sitwasyon sa buhay mo. Mga ganyan. Sa iba sa inyo. And, relate ka ba kay Taurus? Do not back down from opposition. Show strength and fortitude. Iba sa inyo siguro, mas papakita mo ngayon this time kasi magkakaroon ka ng transformation eh, di ba? Siguro mas magiging more strong ka na, focusing, hindi na ilakas ang loob, tibay, katatagan mo this time, papakita mo sa kanila na hindi ka basta-basta, mga or kinakailangan, di ba? Para hindi ka rin na aabuso din, ano, sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. And then, may mga ano ba kayo? Kalabaw, baka, labo naman yung bull, no? Kasi nanunuwag yan eh. And there's a short journey. May mga kabayo ba kayo? There's a short journey akong nakikita sa iyo. Kasi dito, kung titignan mo dito si kabayo, parang humakbang kasi siya, di ba? Ibig sabihin, meron kang itatry na sitwasyon. Kasi di ba meron tayong pintuan kanina. Yan, may mga itatry ka or hahakbang ka sa bagong
pagbabago ng buhay. Ganyan. Parang pagtalikod sa isang sitwasyon. Sa iba sa inyo, tatakay ng bagong journey or may mga short journey situation. Kung titingnan ko, it comes to a short journey, wala pa naman ako nakikitang pangit. Pero, sana wag mag-short yung prosperity tsaka kasaganaan, Siguro kung may mga ganun, i-grab nyo na agad to, no? Kung may mga ganitong sitwasyon na darating. Halimbawa, marami kayong overtime, panggabi kayo, pumasok kayo. Kasi, malay mo sa next time hindi ka na mahabaan ng oras, 'di ba? O mga ganung sitwasyon. Sa iba dito may mga bonuses o kaya mga yun nga paghaba ng oras o night shift ganyan sa iba. I-grab yung mga opportunity na darating sa inyo kasi maganda siya. Kasi andito na kasi si Diamond. No, meron kang mga mga obstacle na malalakpas kasi di sa hills siya, 'di ba? Ito obstacle 'yan eh. Sabihin may mga magbubunga, no? Para may unti-unting mamumulaklak o unti-unting magdadahon o magsisibol ang ang kapaligiran o ang kung saan man niya physically, emotionally, sa trabaho mo, sa business mo. Yan, may mga overcoming situation. Ako nakikita. Ay, dito ka pala. Uy, dark man. Dealing or relationship with a man with dark complexion or hair. Pwedeng ikaw ito or pwede rin na kung sa love life ito, naku po, baka ma-short time ka nito. Ay, sabay ka. Kasi bigla kasi mag-transform siya, di ba? Maging joke. Sabi ko sana maging Darne, no? Sa iba naman sa inyo is there's a person na masculine, Hindi ko alam kung ikaw ito o pwedeng karelasyon mo, medyo masculine type, ganyan. Sa iba naman sa inyo is maaring may tao na makapagpapabago sa inyo. Ganyan. Or makakatulong to change your life. Or pwedeng taong tutulong sa iyo, no? O pwedeng yung tao na magbibigay sa iyo ng pagmamahal o pagpapahalaga or sa kanya ka makaka-receive ng mga gift or precious gift or ikaw magbibigay nito sa kanya. Vice versa. Or pwede rin mararamdaman mo yung pagpapahalaga sa kanya, di ba? You are on the road to success. Congrats! Oo nga, yung buhay mo kasi parang naging ganun, sigsag. Okay, hindi okay, okay, hindi okay. Pero still, nandito ka na sa rurok ng tagumpay, di ba? Parang kung sa trabaho yan, nagiging matumal, okay. Pag sa relasyon, nagiging mga moody situation, ganyan. Pero is you're going toward to success. Ibig sabihin, mas magiging maganda talaga. Mas magiging maganda na this time yung pagbabago magaganap sa iyo. Muli kang sisibol, muli kang lalaya o lalabas na yung pakpak mo. Diba? Pwedeng September is mayroong birthday na September o kaya naman September is 9 to, diba? 9 hours, 9 minutes, 9 days, 9 weeks, 9 months, ganyan, sa iba sa inyo, or by September, or this time, sa iba sa inyo kasi marami kayo iniisip. Maraming sitwasyon na gumugulo sa iyo. Yun na nakikita ko sa'yo. Marami kang isipin. Kung titingnan ko ito, tsaka ito si Bull, pwede rin kasi na may mga tao or may tao na hindi ka gusto, no? Yan, mga tao na i-controlling ka. Sana hindi ganun kalaki yung conflict na to. Yun, kung ano na sasabihin sa'yo, ganyan. Pero for a while lang siguro ito, no? Sa iba si or kaya naman itong lalaki na to ang gumugulo sa sitwasyon. Kasi ba dito third party to eh. Iba dito pabaero, lalakero. As in, yung iba dito mag-ingat ka kasi magiging pasikot-sikot siya. Wala siya sa punto. Halimbawa, parang wala siya sa point, ganyan, wala siya sa katwira, wala siya sa point, wala siyang direksyon, as in wala, pagiging pasikot-sikot siya. Halimbawa lang sa relasyon, mahal kita, pero sasabihin niya sa'yo, mahalaga ka sa akin. Hindi mo pa ba nararamdaman? Imbes na i-direct niya na mahal kita. Oo, mahal kita, 'di ba? Pwedeng ganoon o kaya naman sa kasamaan mo sa trabaho, 'di ba? Hindi mo siya maintindihan o hindi kayo magkakaintindihan, mga ganung sitwasyon. Ang hirap ng life. Itakpan natin 'to si Tapos ito rin, para short lang siya. Mag-ingat ka rin sa mga nakakasalamuha mo, ha? Kasi dito may mga matataas ang ego, yan.
Libra. Sa mga nasa paligid mo. Kuha tayo ng 5. Libra, June. First half ng June. Okay, ay may debt ka talaga, oh. Tinago ko na to, eh. Pareho lang yan, oh. Basket. End of a situation. Yan. May mga sitwasyon na makakaramdam ka ng pain, sabi dito. Yan. Tingnan natin. Uy, withdrawal. Ay, may separation? Diba dito may kakaroon ng separation, tulad ng sabi ko kanina, hindi pagkakaintindihan, makakaramdam ng rejection o may mga rejection situation, mahando yung quitting time, sa iba sa inyo. May mag-quit. O kaya, halimbawa, ayoko na ng trabaho na to, ayoko na ng relasyon na ito, ayoko na ng connection na ito, ayoko na manigarilyo, ayoko na ng ganito, ayoko na ganitong buhay. Ayoko na tumulong, o di ba? Pinasama ko na naman kayo. Kung aluman yan, magkakaroon daw ng mga awakening situation. Also, awakening is the enlightenment din sa ibang aspeto ng buhay mo. Siguro na yung point na mamumulat ka na at mag-open na yung mga mata mo. Ganyan. May mga change of decision or magkakaroon ka ng mga self-evaluation in some aspect of your life. May ile-let go ka o magkakaroon ng mga pag-let go na sitwasyon. Ay, nako, may nagprotesta na. Andito yung point na may tao na magiging against sa'yo or parang hindi ka nga talaga gusto. Yaan, pwede rin may mga protest situation. Halimbawa, parang sa Japan, di ba? May mga nagpo-protesta sila ngayon dito na dahil sa mga visa na yan, ganyan, dahil nga 30 kalapat, tapos, ang kanay isa, yung extension, nakalimutan ko. 10 ata. Hindi ko alam. Basta yun. Hindi kasi ako focus doon sa kasi lang naman yun. Kumbaga, hindi na ako kasama doon. Yun ang nakikita ko dito, no? O kaya may mga sa trabaho, halimbawa, di ba? Bakit ang liit ang sahod ko? Bakit ganito? O kaya sa pamilya mo, di ba? O kaya sa mga tinutulungan mo, ganyan. Grabe naman kayo, palagi ako tinatakbuhan nyo. Hindi na ba kayo nagtatrabaho? Ba't ako palagi nyo inaasahan? Bakit palagi ganito? Kung ano mga protest na sitwasyon mo sa buhay mo, yan ang nakikita ko sa iyo dito. Sa relasyon mo man yan, sa pera mo man yan. Ay, yung iba dito is maaaring dadaan kayo sa mga law, justice situation, ando sa point na yun. And then, andito na yung point na mas magkakaroon ka ngayon ng mga logic situation, siguro mas magkakaroon ka ng clarity. I mean, magkakaroon kayo ng mga clarity this time kasi you have also the awakening. Yan, may mga actions and decision ka na gagawin. Sa iba sa inyo, may mga i-evaluate ka o kaya may mga titimbangin ka na sitwasyon. Sa iba dito, clarity talaga to decide. Iba sa inyo, nandun na yung point na may mga bagay kayong gusto mong i-correct, itama, mga ganun sitwasyon. Kasi andito kasi si protest, kaya nandun. O kaya naman may tao akong nakikita sa'yo na may mga sasabihin siya sa'yo, may masasabi, ganyan. May tao na parang may sasabihin siya sa'yo in a way na hindi mo rin papansinin, mga ganun sitwasyon. Hindi ka mababothered, mga ganun sitwasyon. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Meron din ako nakikita na tao na magiging equal kayo eh. Actually, siguro give and take situation, mga ganyan. Siguro mas magiging taong magiging close o mabait talaga sa'yo. Yan. Kung titingnan ko ito dito, may tao dito na gusto makipag-ayos sa'yo. Libra. Andun yung point na yun. Baka sabihin niya na wala na kami noon, ganyan-ganyan, pwede ba tayo uli? Ay, di ba sabi ko sa iyo eh, may na-stress. Sa lalo ito may na-stress. Sa iba sa inyo is may mga pananakit ng ulo, insomnia, or headache. To, no? Yan, mag-ingat na lang kayo. Wala kami mga pain ka na mararamdaman. Lalo na kasi pagka kulang ka sa tulog, may mga iniisip ka, nai-stress ka talaga, o kaya pagising-gising ka, late ka na natutulog, night shift ka, maaga ka nagigising, di ba?
ingatan niyo yung sarili niyo, no? Bataan niyo nakakatanda yun. Tinuruan eh. Hindi totoo. Promise. As in, yung kulang ka sa tulog tapos night shift ka, alam mo, plus 10 yung maturity na mangyayari sa physical and sa face mo as in. Kaya ingat din kayo, no? Kaya kailangan pagka medyo nagpuyat kayo o kulang kayo sa tulog, bumawi talaga kayo. As in, bumawi kayo. Yun ang gawin nyo ha. And then, o di ba? May pagka-maarte talaga si ate, sorry ha. And may mga sitwasyon doon na mape-pressure kayo. Pwedeng sa mga tao na to, sa problema na gusto mo nang itama, sa karelasyon, sa paligid, yan. May mga pressure situation daw ako na nakikita sa iyo. Also, there's some worrying, anxiety, burden, yan, stress, no? Sa iba sa inyo, pwede rin na mahahata kayo ng nakaraan na sitwasyon o may mga magbabalik-balik na sitwasyon sa inyong isipan or pwedeng may mga babalik-balikan ka sa iba, diba? O kaya may mga bagay na paulit-ulit na lang. Ganyan. And meron kang origin. Andito rin yung pagiging creativity mo this time. Babalik daw yung iyong or kinakailangan or babalik ang iyong lakas this time. Kasi we have the death, ibig sabihin, nandun din yung point na may mga bagay kang iisipin to let it go. Basahin ko may mga bagay ka na iisipin na to let it go. Magkakaroon ng clarity sa'yo this time, kung ano yung mga ila-let go, i-withdraw, or aalisin mo na sa buhay mo. No, handito yung point din na you are more on focusing to yourself or magpo-focus ka na muling maglikom, magpunla, mag-invest, or magtiting ka talaga when it comes to your future. Andito rin yung bagong simula, new beginning happen into your life. If there's an ending of the death, there's a new beginning, no? Sa iba, sa inyo. Kung sa relasyon ito, may tao dito na magpupunla sa sayo. Ibig sabihin, mag-i-invest siya sa iyo or nahandun yung point na gusto niya, parang mararamdaman mo sa kanya yung yung pagpapahalaga. Pero kasi magkakaroon ng pagbabago kung sa relasyon to. Mag-ingat ka na lang, no? Kumbaga balance lang talaga, no? Kasi there's something happen din na pwede ika-stress mo sa connection mo o sa trabaho mo. Yun na nakikita ko, magiging very creative ka rin. Nandun rin yung point na may mga pagbabalik ng lakas, tibay, strength mo this time. Yan. May mga initiation situation, ako nakikita sa iyo. O kailangan mo na talaga, ito. Kailangan mo na talaga to. Huwag mo kakalimutan pahalagahan yung sarili mo, ha? Tingnan natin, Libra. Meron ba kayo mga duy? Ay, parang sinabi ko to kanina. Sinabi ko ba to kanina? Na parang may mga duyan kayo. Let me see. Oo nga, sinabi ko nga. So, maybe you have a vacation, holiday, resting time, o kaya naman may mga duyan ba kayo, hammock. Yon, magte-take a pause ka daw or may mga bagay ka na iisipin to let it go, mga ganyan. Iba sa inyo, maybe you are more on meditate or may makakaroon ng mga recovery, may matatapos, may mag-heal o magre-recover. Ano din yung traveling, vacation, malayo o malapit. Aba, merong suspended between two things in limbo. Karelasyon, kung ano man yan, may hinihintay daw yung iba. Magkakaroon ka daw ng pagsi-self-evaluation sa sarili mo. Yun na nakikita ko dito. Meron kang emerald, pwedeng may emerald ka, sa iba sa inyo. Also, di sa healing, tulad sabi ko naman, may recovery ka, di ba? Healing, iba sa inyo kung gusto nyo, kung kaya pa ng nyo, is may mga pwede kasi mabubuntis o mga anak sa iba. Yan, there's a chance sa iba sa inyo. Pero mag-ingat kayo, medyo iba dito sensitive or sa iba talaga is hindi na kasi we have the withdrawal. Hindi na kaya, sa iba.
And nandito rin yung point na may tao na gusto mag-apology. They want peace, no? Magkakaroon ng growth in some aspect of your life. And din sa point na mas more mong babalansihin yung sarili mo this time. Magkakaroon ka ng controlling and balancing. And syempre, meron kang ano ha, Gemini 4, 1 Taurus. The beginning to eh. Beginning and yourself. Sa iba sinyo, mag-ingat kayo. May mga unexpected situation. There's an accident. Malaki o maliit yan, ikaw o sa mga connected sa'yo. There's an accident situation ako na nakita sa iyo. Kung saan man yan, may mga pagsisisihan or may mga small stop mistake na pwede maganap. Kaya pag-isipan nyong maigi, kaya baka kayo ma-stress. Pag-isipan mong maigi, tama ba? Kailangan ba? Dapat ba? Mga ganon. Pag-aralan, pag-isipan siya sa atin ha. Kasi may mga mistake ka daw na magagaulnap o maa-actionan. O basta may mga mistake situation. May tao dito na hindi mo na mababago. Yan, may mga sitwasyon na hindi kayang baguhin na sitwasyon or hindi mo kayang alisin, i-let go, mga ganyan, no? Kung alam mo naman siguro kung ano yon or baka nahihirapan ka. And nandito nga talaga si dito, no? Leave the past. Kumbaga, handle na yung point of moving on sa iba sa inyo. May mga minor problem na makakamit tuloy na darating sa buhay mo. Kung nakalakpas ka na sa iba, so ngayon may darating na minor lang naman na problema. Eh wag ka na lang wag ka na lang magstay sa isang problema na tapos nagkaganunan pa, 'di ba? Hindi ko alam ano 'yun eh, nagkapatong. Magkakaroon ng mga pagkakaisa or makakaramdam ka ng pagkagaang ngayon ng energy mo this time. Yan. Nandito rin yung point na may mga magiging very more organized ka this time no? Sa nakikita ko sa iba sa inyo. Andito rin yung pagkikita-kita, yun yung getting together or kung sino man yan, may mga collaboration, may mga arrangement na magaganap o mangyayari no, sa iba sa inyo. Or sa iba sa inyo is may mga pupuntahan daw kayo ng mga events, surprise, mga parties, celebration, yan, may mga may mga nagpe-perform, mga ganyan sa iba sa inyo. Yon ang nakikita ko sa iba sa inyo. Collaboration also is coming sa iba. Yan, mga collaboration, partnership, dealing, recognition, mga ganyan. May mga bagay na bibigyan mo ng effort. Siguro may mga ipupurso ka na plano. Also, changes is coming, 5, you have the Taurus, 3, 5, 1, and 4. Yon ang nakikita ko sa iyo. Dito. Mag-trust ka rin sa intuition mo, ha? Kasi nakita ko sa iyo dito. Huwag mo ipapakitang mahina ka. You need to focus at kailangan mo rin kasi mag-organize dito. Balansehin mo yung sitwasyon. Okay? May mga bullying situation dito Sa inyo naman, mga new beginning kung sa aspeto ng buhay mo yan, may hinihintay ba iba? Iba sa inyo, may mga bagay do kayo na ipaprogress, mag-explore ka ata, parang ganun sa iba. Sa iba, changes, conflict, ego, mga ganyan. Or may mga sitwasyon na may mga struggle or complicated situation. Balansehin nyo lang palagi ha. Arigato namaste, God bless.